ay kailangan sa mga batang manonood. Hoy, Rowena! Yang maligno mong anak ang dahilan kung bakit nahulog si Tori sa puno! Daddy! Kapag hindi mo sila pinaalis dito, ako ang aalis. Talaga kung minsan makakaranas tayo ng dagok sa buhay natin. Gulat na ako sa iyo kung paano mo nalalampasan lahat yung mga problema mong yan. Kailangan ko po kasi talagang lumaban para ho sa mga anak ko. Pag naging mahina pa ako, kanino ho sila sasandan? Kung buhay si Luis, bumalik na si Luis. But you see, hanggat hindi ko nakikita yung katawan ng anak ninyo, I will never consider him dead. Dahil paano na po? Wala po tayong pambayad dito. Isang tao lang yung naiisipan kung pwede nating lapitan na hindi tayo tatanggihan. Ang sa akin naman opinion lang. Gusto ko itang matulungan. Pwede kong ampunin si Blanca. Papayag ka ba? O ano? Hindi ka na nakasagot. Papayag ka ba? Gusto kong ampunin si Blanca. I don't want to offend you. Pero, hirap na hirap ka na sa sitwasyon mo Iniisip ko lang naman yung kalagayan ninyo. Gusto ko lang makatulong sa inyong mag-iina. Gusto ko lang guminhawa ang buhay ng mga anak mo, lalo na si Blanca. Ma'am Priscilla, hindi ko ho kayang ipamigay ang anak ko. Hindi ko ho ata kayang magkahiwa-hiwalay kami. Pipilitin ko hong itaguyod sila basta't magkakasama kami mag-iina. Rowena, isipin mo. Hindi mo nga sila mabigyan ng disenteng tirahan? Paano kung magkasakit uli ang mga anak mo? Paano mo sila dadamitan? Paano mo sila pag-aaralin? Saan mo sila ititira? Mapapakain mo ba sila ng 3 beses isang araw o higit pa? Anak, ayaw kong ipamukha sa'yo yung pagkukulang mo bilang magulang. Ina rin naman ako Alam ko, masakit yan. Masakit yang mamigay ka ng anak. Pero kung talagang mahal mo mga anak mo, iisipin mo kung paano mo sila bibigyan ng magandang kinabukasan. Kung paano mo sila mapapagtaguyod. Kahit mahirap para sa'yo. Nasa sa'yo yung desisyon. Pag-isipan mo. Salamat po. Yung perang yan, huwag mo na problemahin yan. Hindi yan utang. Tulong ko yan para sa inyo mag-iina. Salamat. Dapat ang natrabaho para sa mga anak ko. Ako ang dapat na bumubuhay sa inyo. Kaya hindi ako papayag na kayo ang magpapakain sa akin. Pero Inay, kawawa naman po kayo. Kahit hindi niyo po sabihin, alam po namin ni Luna na hirap na po kayo. Andito po kami mga anak niyo. Tutulungan ka po namin. Sama-sama po tayong 3. Pangako, anak. Hindi ko kayo iiwan. Anak, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang tanging alaala na iniwan sa akin ni Luis. Ayokong mawala ka sa akin.
Kahit ano pang mangyari, tutuparin ko ang pangako ko sa'yo na hindi tayo magkakahiwalay kahit kailan. Blanca, anak. Kamusta yung pakiramdam mo? Hi. Nasaan na po tayo? Andito tayo sa ospital. Tumaas kasi yung lagnat mo. Kinumbulsyon ka. Lumabas na po tayo dito. Wala po tayo pang bayad. Papaalisin din po nila tayo. Anak, huwag kang mag-alala. May pambayad tayo ngayon. Saan po kayo kumuha? Si Ma'am Priscilla. Binigyan niya tayo ng pera para may pambayad tayo dito. Ang bait po talaga ni Ma'am Priscilla. Pakiramdam ko po, may malasakit po siya sa atin. Kaya po, gustong-gusto ko siya. Doc, kamusta ho ang lagay ng anak ko? Mrs., nagkaroon po siya ng tinatawag na seizure. Nangyayari ito kapag may abnormal signals na pinapadala ang kanyang brain. Na kapag madalas mangyari, nauuwi ito sa epilepsy. Kailangan itong maagapan para hindi maapektuhan ang kanyang utak. Malubha po ba ang sakit ng anak ko? Hindi pa kami sigurado. Marami pa tayong test na kailangan gawin. And from here, pwede nating malaman kung kailangan pa niya ng maintenance na gamot. Mrs., kailangan niya itong paghandaan. At may kamahalan ang mga irereseta ko sa kanya. Paano, Mrs.? Pupunta muna ako sa mga pasyente ko. Ano po ako sa inyo? Salamat. O kumain ka ng madami para lumakas ka. At saka para maghabulan na ulit tayo. O yan, hindi ka naman nanalo sa akin sa habulan eh. Naku, nagpapatalo lang talaga ako sa iyo eh, para hindi ka umiyak. Ito kayo mo. Ay, ang yabang. Kain ka pa.